Laking gulat ng ulilang dalaga na si Darlene na namasukan bilang katulong sa malaking mansyon. Nakita niya kasi ang larawan niya nung siya ay bata pa sa basement ng mansyon. Magandang araw, ako si Darlene. Nais ko lamang ibahagi sa iyo ang kwento ng buhay ko. Lumaki ako walang kinalakihang pamilya. Hindi ko alam kung saan ako nagmula o kung sino talaga ako. Ang alam ko lang, kailangan ko mabuhay. Maraming pagsubok ang dumating sa akin pero nalabanan at nakaalis ako sa lahat ng yun. Ngunit nang magkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho sa isang malaking mansyon, hindi na ako nagdalawang isip pa. Pero ang inakala kong simpleng trabaho, nauwi sa isang malaking revelasyon. Isang revelasyon na hindi ko inakalang babago ng buhay ko. Nang dahil lang sa isang litrato na nakuha ko sa basement ng mansyon, kamukhang kamukha ko ang batang nasa larawan. Hindi ko alam kung ano ang meron sa bata, kung kaya't hindi ako tumigil para malaman. Hindi ko alam na sa simpleng paghahanap ko ng trabaho, hindi lang sikreto ng aking pagkatawang matutuklasan ko, kundi pati na nga rin ang pagmamahal na hindi ko inakalang darating sa buhay ko. Kaya't samahan niyo ko na ibahagi sa inyo ang kwento ko. Maaga pa lang, nang makarating nga si Darlene sa harap ng napakalaking mansyon. Halos 2 araw na nga siyang pagala-gala sa bayan. Nagbabaka sakaling makahanap ng matinong trabaho. Dito siya dinala ng kanyang mga paa sa isang malaking bahay. Lubos siyang namangha, ngunit agad din na bumalik sa sarili. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa gate. Napapaligiran niyo ng matataas na pader. At sa labas pa lang ay tila may kakaibang nararamdaman na nga si Darlene. Ngunit ipinagsawalang bahala nga niya yon. Isang matandang gwardyang lumabas mula sa isang maliit na kubo sa gilid. Matalim ang titig nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Mahahalatang strikto. Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Malalim nga ang boses na tanong ng guard na sumulubong kay Darlene. Mag-a-apply lang po sana ako bilang katulong. Kung available pa rin po hanggang ngayon. Ang sabi po kasi ni Mang Isko, naghahanap daw po ng katulong dito, yung may-ari po ng bahay. Sagot pa nga ni Darlene. Saglit siyang sinuri ng matanda bago tumango. Sige, tatawagin ko lang si Don Jose. Hintayin mo siya rito. Agad pumasok sa loob ng mansyon ang gwardya. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng gate. Habang naghihintay, hindi niya maiwasang mapansin ang malalaking puno sa paligid. Wala nga rin siyang ibang marinig kung hindi katahimikan lamang. Ilang minutong lumipas bago bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang matandang lalaking lumabas. Nakaayos ito at mukhang kagalang-galang. May hawak din ito na baston. Pagamat halata nga ang katandaan, nandoon pa rin ang tikas at awtoridad sa kanyang tindig. Ikaw ba si Darlene? Ang sinasabi ni Isko ay naghahanap daw ng trabaho. Malalim din ang boses ni Don Jose. Tumingin naman si Darlene at ngumiti. Opo, pinapunta niya po ako rito. Naghahanap daw po kayo ng katulong. Saglit siyang tinitigan ng matanda bago tumango. Sige, halika iha. Pasok ka sa loob para makapag-usap tayo tungkol dyan. Pagpasok ni Darlene sa mansyon, mas lalo siyang namangha sa ganda sa loob. Agad niyang nakita ang mga halatang mamahalin na gamit na nakadisplay doon. Bakit mo gustong magtrabaho dito? Bukod sa gusto mong kumita ng pera, may iba pa bang dahilan, iha? Seryosong tanong nga ni Don Jose. Ang totoo po niyan, wala na po akong pamilya eh. Gusto ko po sanang makahanap ng maayos na tirahan at trabaho po kaya po nagbabaka sakali po ako. Ilang trabaho na rin po kasi ang sinubukan kong applyan. Pero lahat po kasi hindi ako matanggap-tanggap. Napabuntong hininga si Don Jose at tila may malalim na iniisip.
bago muling nagsalita. Ganun ba? Wala ka naman sigurong kahit na anong criminal record, ano? Paninigurado pa nga ng matanda. Agad namang inilabas ni Darlene ang mga papel na kanina pa niyang daladala. Wala po akong kahit na anong masamang record. Agad sinuri ng matanda ang ibinigay ni Darlene. Napatango-tango ito nang makitang lahat bago ibinabayan sa lamesa. Sige iha, pwede ka nang magsimula bukas. Sa ngayon magpahinga ka na muna at mukhang pagod ka na rin. Mula ngayon hindi mo na rin kailangan mamroblema pa sa titirahan mo dahil mula ngayon dito ka natitira. Hindi naman maiwasan ni Darlene ang mapangiti at sobra-sobrang pagpapasalamat. Tatayo na nga sana si Don Jose, ngunit isang boses ng babae ang pumukaw sa atensyon nila. Tito, sino yung babae na yan? Halata na tila nagtataka ang babae. Napalingon naman si Darlene sa hagdan. Isang babaeng bumaba, matangkad, maputi, elegante ang suot. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, hindi may pagkakaila na mukhang maarte at maldita ito. Bagong katulong natin, Tracy. Siya si Darlene. Darlene si Tracy, ang pamangkin ko. Pagpapakilala ni Don Jose. Ngumiti si Darlene ngunit nakita nga nito na umirap lamang ang babae na nagngangalang Tracy. Hindi mo man lang sinabi na kukuha ka ng bagong katulong dito. Hindi ka pa natuto? Ilang tao na bang dumating dito tapos paulit-ulit ang ginagawa? Baka naman po tito, isa na naman niyang manggagamit ha. Baka may masama na namang intensyon yan. Huwag kang ganyan, Tracy. Hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho. Maging mabait ka sana sa kanya. Siya ang magiging isa at bago nating kasama dito. Napangisi si Tracy habang papalapit kay Darlene. Good luck! Tignan natin kung magtatagal ka pa rito. Kinabahan naman si Darlene sa sinabi ni Tracy, ngunit hindi niya yun pinansin. Naisip niya kasi na baka tinatakot lamang niya ang babae para hindi na nga tumuloy. Kinabukasan, maagang gumising si Darlene upang simulan na nga ang kanyang unang araw bilang katulong. Nakatayo siya sa kusina pinagmamasdan ang buong paligid, pati na rin ang mga gamit na nakaayos. Kumuha na nga rin siya ng mga gamit na gagamitin para kapag nagising si Don Jose at Tracy ay handa na nga ito. Grabe, napakalawak naman ng bahay na to. Parang isang hotel. Kailangan kong tandaan kung saan nakalagay ang mga gamit. Ang hirap pa namang maghanap. Bulungan ni Darlene sa sarili. Maya-maya lang ay pumasok na nga rin si Don Jose sa kusina. May hawak din ito na dyaryo. O iha, buti at maaga kang nagising. Ang akala ko ay tulog ka pa. Opo Don Jose, gusto ko pong siguraduhin na maayos na po ang lahat bago kayo nagalmusal. Saka, dapat po nagumising naman talaga ako ng maaga eh. Parte po kaya ito ng trabaho ko. Nakangiti at magiliw pa nga na saad nga ni Darlene at pinaghila pa nga ng upuan si Don Jose. Tumango naman ang Don bilang pagsang-ayon. Maganda yan. Dito sa bahay na to gusto ko ang disiplina. Ngayon pa lang ay pinapakita mo na yan. Hindi nga nagkamali si Isko. Habang nagsasalita si Don Jose, biglang pumasok si Tracy. Nakarobe at mukhang bagong gising. Dumiretso naman ito sa upuan at agad nang tumingin kay Darlene at tinaasan ito ng kilay. Darlene, huwag kang basta tumayo lang dyan. Gawin mo ako na maiinom. I want hot chocolate. Utos pa nga ni Tracy kay Darlene. Kaya agad namang tumangaw si Darlene at sinunod ang inutos nga nito. Tito, tingin mo, kaya niyang magstay dito ng matagal? Baka isang linggo pa lang tumakas na yan tsaka magnakaw ng ibang mga gamit dito. Alam mo naman yung mga display dito sa bahay mataas din ang value, di ba? Tracy, ayan ka na naman. Nasabihan na kita, hindi ba? Pakasang autoridad nga sa boses ni Don Jose. Napangiwi na nga lamang si Tracy at hindi na sumagot pa. Inilapag na nga rin ni Darlene ang tinimpla.
Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko rin po sisirain ang tiwala nyo na binibigay nyo po. Pangako yan. Mabuti yan, Darlene. Pagpasensyahan mo na tong pamangkin ko ah. May gagawin ka pa bang iba pagkatapos ng almusal? Meron po. Maglilinis po ng buong bahay. May iba pa po ba kayong ipapagawa? May hardinero kasi na pumupunta rito, iha. Yung hardinero dyan sa katabing bahay. Gusto ko sana na matutunan mo rin kung paano mag-alaga ng halaman. Magandang libangan yon. Saka isa pa, hindi mo naman kailangan palaging maglinis dito sa bahay. Wala namang nagkakalat dito. Ganun po ba? Sige po, susubukan ko po na magpaturo po doon sa sinasabi niyo na hardinero. Hardinero? Si Raymond? Bakit mo naman papaturuan kay Raymond si Darlene, tito? Mababakas nga ang inis sa boses ni Tracy. Para naman mas mapaganda pa ang bakuran natin. Mas magiging buhay ang paligid kung maraming mga halaman ang nakatanim. Kung gusto mo, ikaw na lang muna. Total, wala ka namang ginagawa rin dito sa mansyon para may libangan ka naman. Diretsang saad naman ni Don Jose. What? Ew, no! Ang dumi nun. Hahawak ako sa lupa? Never. Hindi bagay sa akin ang mga ganung trabaho. Maarteng saad pa nga ni Tracy. Hindi na nga lamang yan pinansin ni Don Jose at nagpatuloy na nga lamang sa pakikipag-usap kay Darlene. Pagkatapos maglinis ni Darlene sa loob ng bahay, lumabas na nga rin siya. May nakita naman siyang tao roon. Kahit pa mainit ang araw, ay mahangin naman ngunit hindi pa rin niya maalis ang tingin sa isang lalaki na nagdidilig nga ng halaman. Biglang lumapit ang lalaki sa kanya at nakasuot ito ng puting polo at pantalon. Hi, ikaw siguro yung sinasabi ni Don Jose. Darlene ba? Ako nga pala si Raymond. Pagpapakilala nga ni Raymond at iniabot ang kamay kay Darlene. Kahit na nagdadalawang isip ay kinuha yun ni Darlene at ngumiti. Nasabi na pala ni Don Jose sa'yo. Hi Raymond, ako nga pala si Darlene. Magilaw na pagpapakilala naman ng babae. Kamusta ka naman dito? Hindi ba mahirap magtrabaho dyan? Balita ko kasi, yung pamangkin ni Don Jose, may pagkamasungit tsaka mata pobre daw, maldita, si Tracy. Ayos lang, mabait naman si Don Jose. Kaya lang medyo tama ka nga siguro tungkol kay Tracy. Akala ko nga mukha lang siyang masungit pero masungit pala talaga siya. Nako, iwasan mo na lang yon para hindi na kayo magkagulo pa. Hindi rin naman kasi yan basta-basta magpapatalo kahit alam niyang mali siya. Sanay din kasi yan sa lahat ng luho niya eh. Gusto niya nakukuha niya. Saad pa nga ni Raymond at umiling-iling. Tumango na nga lamang si Darlene bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Magsasalita pa nga sana si Darlene nang saktong lumabas si Tracy mula sa bahay. Suot ang mamahaling dress. Nakita nito ang dalawa at dali-daling naglakad papunta kay Darlene at Raymond. Raymond, anong ginagawa mo rito? Pinapunta ka ba ni Tito? Saka, ba't ka nakikipag-usap sa babae na yan? Matari na saad pa nga nito. Tracy, ikaw pala. Oo, sinabi sa akin ni Don Jose. Naturuan ko raw sa pagtatanim itong si Darlene kaya pinapunta niya ako rito. Tumingin si Tracy kay Darlene at halatang naiinis. Tinitingin-tingin mo dyan ha. Ang bilis mong makipagkaibigan na. Bago ka pa lang dito pero kung makangiti ka sa kanya parang matagal mo na siyang kilala ha. Bilisan mo. At magpatulong ka na. Mukhang may balak ka pa yatang landiin si Raymond. Hindi po Ma'am Tracy. Nagpapakilala lang po siya. Kaya nagkausap kami. Wala naman po ako masamang balak o intensyon sa kanya. Paliwanag ni Darlene. Habang nakayuko at narinig naman niyang mahinang pagtawa ni Tracy. Sana lang. Alam mo kung saan ang lugar mo, Darlene. Ayoko nang paharang-harang dyan ha. Tracy, nangaaway ka na naman. Hindi mo ba matanggal yung kamalditahan mo? Pwede bang kahit minsan subukan mo namang maging mabait? Halata ang inis
Sa boses ni Raymond, tumingin naman si Tracy at tila hindi makapaniwala. Really, Raymond? So sinasabi mo na masama ang ugali ko? Alam mo na ganito ako kapag alam kong hindi maganda ang intensyon ng isang tao. Sa lahat na lang na nakakahalubilo mo na tao, Tracy, ganyan ka. Wala ka namang pinagbago eh. Kaya wag mong gawing palusot yan. Pinagtatanggol mo ba ang babae na to? Ngayon mo lang yan nakilala, Raymond. Hindi mo pa nga alam ang totoong ugali niyan. Hindi makapaniwalang saan pa nga ni Tracy at tinuro pa nga si Darlene. Napabuntong hininga na nga lamang si Darlene at naramdaman niyang hindi magiging madali ang pananatili nga niya roon. Dumating na ang hapon at hindi na nga nila namalaya ng oras, kung kaya't nagpaalam nga si Darlene na kukuha muna siya ng merienda. Naroon din si Don Jose sa labas at pinapanood sila. Napansin ni Raymond ang pagdating ni Darlene kung kaya't saglit nga siyang tumigil sa ginagawa. Napansin niyang hirap nga ito sa pagbitbit ng tray. Mukhang mabigat yan. Halatang nahihirapan ka. Gusto mo ng tulong? Hindi na. Kaya ko na to. Ito yung merienda mo. Magmerienda ka na muna. Ani nga ni Darlene at inilapag ang dalang merienda. Nagdiretso naman siya kay Don Jose para iabot din ang ginawang merienda. Salamat, iha. Ikaw? Ayaw mo ba muna magpahinga? Halatang pagod na pagod ka. Wika pa nga ni Don Jose at ngumiti naman si Darlene bago maupo. Nakakapagod po pero mas nakaka-enjoy po palang magtanim. Bagong libangan ko rin po to. Sana'y ganyan din si Tracy. Ang kaso nga lang, may pagkamaarte kasi ang batang yun. Natatawang saad pa nga ni Don Jose. Kaya napangiti na nga lamang din si Darlene. Kamusta ka naman dito sa mansyon? Mabuti naman po, Don Jose. Hindi naman po ako nahihirapan ng sobra. Nakita ng dalawa, napapalapit si Tracy sa kanilang direksyon at nakasimangot ito. Tito, bakit mo pa kinakausap yan? Bakit ang bait mo sa kanya? Baka mamaya kunin pa niyan yung loob mo. Katulong lang yan. Pangmamaliit pa nga ni Tracy. At ikaw, Tracy, kailan ka pa natutong makailam sa pakikitungo ko sa mga tao ko, ha? Marangal na trabaho ang pagiging katulong, kaya hindi mo dapat basta-basta minamaliit yon. Lumalaki kang bastos. Napaatras na nga lamang si Tracy sa awtoridad nga sa boses ni Don Jose. Hindi siya sanay na sinasagot siya ng kanyang tito. Tito naman, gusto ko lang naman na malaman mong hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yan. Bakit mo naman nasabi yan? Ganyan mo na ba siya kakilala? May nagawa ba siya sa'yo? Kaya palaging mainit ang dugo mo sa kanya? Saad pa nga ni Don Jose. Tahimik lamang si Darlene. Ngunit ramdam niya ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang buong akala niya ay siya lamang ang nakakapansin na palaging siyang pinagdidiskitahan ni Tracy, ngunit pansin din pala yun ni Don Jose. Nung araw na yun, akmang papasok na nga sana si Darlene sa loob ng mansyon nang bigla siyang tawagin ni Ma'am Canor, ang gwardiya nga, na naroon. Darlene, pwede ba kitang makausap sandali? Tumango naman si Darlene at ngumiti. Agad din siyang pumunta kung nasaan nga si Ma'am Canor. Opo, sige po. May problema po ba? Wala naman, iha. Napansin ko kasing medyo tensyonado ka kanina. Sa harap ng bahay ng kasama si Ma'am Tracy at si Raymond. Pati na rin nung magkausap kayo ni Don Jose. Ayoko sanang makialam kaya lang. Pinag-iinitan ka ba ni Ma'am Tracy? Diretsahang tanong nga ni Ma'am Canor. Nag-aalangan namang magsabi ng totoo si Darlene. Pansin niyo rin po pala. Marami po palang nakakapansin pero hindi ko pa alam kung may nagawa akong mali. Parang hindi po yata ako gusto ni Ma'am Tracy eh. Pagamin pa nga ni Darlene at napatawa na nga lamang ng mahina si Ma'am Canor at tumiling-iling. Hindi ka nag-iisa, iha. Hindi lang ikaw ang hindi niya gusto. Sa totoo lang hindi siya mahilig makihalubilo sa kahit na sinong tingin niya ay hindi niya kapantay. Hindi katulad ng tito niya na si Don Jose. Kung ano ay kinabait at ikinasimple ni Don Jose, siya naman ang ikinaarte ng bata. Saad naman ni Ma'am Canor at halata ang pait nga sa boses.
Ganun po ba? Pero bakit po siyang mas galit sa akin? Nagtatakang tanong naman ni Darlene. Dahil kay Raymond. Yun lang yata ang taong nagtatrabaho din dito sa mansyon nang hindi niya pinangbababaan ng tingin. Napatingin nga si Darlene kay Mang Kanor. Kita sa mukha niya ang pagtataka. Dahil po kay Raymond? Tanong nga ni Darlene. Matagal nang may gusto si Ma'am Tracy kay Raymond. Pero hindi siya gusto. Kahit anong gawin niya. Hindi siya pinapansin ni Raymond ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya kahit sinong nakikita niyang malapit kay Raymond, hindi niya ito tinatantanan. Naku, talagang pagmamalupitan niya. Kaya wala rin halos tumatagal na katulong dito eh. Masyado naman po yatang obsessed na nun si Ma'am Tracy kay Raymond. Isang linggo na nga rin ang makalipas. Simula nang malaman nga ni Darlene kung bakit gano'n ang lamang ang naging reaksyon ni Tracy nang makita sila ni Raymond na magkausap sa loob nga mismo ng mansyon. Habang naglilinis ng sala si Darlene, dumating si Tracy. Nakataas ang kilay nga at may hawak na tasa. Darlene, linisin mong mabuti ang mesa. Ayoko ng kahit na isang mancha dyan. Opo, Ma'am Tracy. Sada nga lamang ni Darlene. Habang pinupunasan ni Darlene ang mesa, biglang inilapag ni Tracy ang tasa ng kape ng malakas. Dahilan para matapon ito sa tablecloth. Tinignan naman yun ni Darlene at tumingin kay Tracy. Oh, hayan! Tignan mo ang ginawa mo. Napaka-clumsy mo naman. Sigaw pa nga ni Toto Marte na nagulat. Napakurap-kurap naman si Darlene, wala siyang ginawang mali, pero halatang sinadya nga niya yun sa ginawa niya. Pasensya na po, lilinisin ko po kaagad. Dapat lang, kung hindi mo kayang gawin ang simpleng trabaho, baka dapat mong pag-isipan kung para ka ba talaga dito. Habang naglilinis si Darlene, biglang dumaan si Don Jose at nakita ang pangyayari. Anong nangyayari dito? Tanong nga ni Don Jose. Mabilis namang lumapit si Tracy sa tito nga nito at nagkunwaring iritable. Tito, ang bagal ng bagong katulong mo at napaka-clumsy pa. Tignan mo, natapon niya tong hot chocolate ko sa mesa. Napatingin si Don Jose kay Darlene. Nabala lang sa paglilinis. Halatang nagdadalawang isip nga siyang maniwala kay Tracy. Darlene, totoo ba to? Hindi ko naman po sinasadya eh. Ibinaba po kasi ni Ma'am Tracy sa lamesa pero nililinis ko na po kaagad. Muling tumingin si Don Jose kay Tracy. Kita sa mukha niya na hindi siya kumbinsido sa kwento ng apo niya. Sa tingin nga din ni Don Jose ay inaamin lamang ni Darlene yun pero walang katotohanan. Tracy, hayaan mong gawin niya ang trabaho niya. Baka mamaya ay mas lalo mo lang ginugulo. Gawin mo na ang mga kailangan mong gawin. Nalaki naman ang mga mata ni Tracy. Halatang hindi kumbinsido ang tito nito sa kanya. Akmang magsasalita pa nga sana siya nang pinutol na ngayon ni Don Jose. Tama na, Tracy. Umalis ka na rito sa kusina. Nanahimik nga sa Tracy. Kita sa mukha niya ang pagkainis. Pero hindi siya sumagot at sinunod na nga lamang ang utos nga ni Don Jose. Nang umalis nga sa Tracy, nakahinga ng maluwag si Darlene. Labis-labis nga ang pasasalamat niya sa kanyang isip dahil sa pagalis. Hapon na sa likod nga ng mansyon, habang nagpapahinga si Darlene, malapit sa bakuran. Lumapit si Raymond. May dalang isang maliit na supot ng tinapay. Mukhang pagod ka na kaagad sa unang linggo mo rito ah. Medyo lang, pero ayos lang din naman. Kaya naman sakay sa pa, mabait naman si Don Jose. Nahihirapan lang talaga ako kay Tracy. Hindi ko pa inaasahan na ganito kahirap pero ayos lang. Kaya ko naman. Saada nga lamang ni Darlene. Kumain ka na muna. Hindi ko matitiis na makitang naghihirap ka dahil kay Tracy. Ani nga na Raymond at iniabot ang isang supot ng tinapay, pati na rin ang juice na dala nito. Nag-aalangan pa si Darlene ngunit kinuha na nga rin ito. Salamat dito ah. Nagabala ka pa. Wala yun. Hindi ko nga rin alam kung bakit
Ang gaan kaagad ng loob ko sa'yo nung unang araw pa lang na makita kita at makausap. Napangiti na nga lamang si Darlene sa narinig. Nagtuloy-tuloy ang kwentuhan nila, ngunit bigla siyang tinawag ni Mang Kanor at may pinapakuha nga sa basement. Kung kaya't nagpaalam na nga rin at nagpasalamat si Darlene kay Raymond. Sa paghahanap ng pinapakuha ni Mang Kanor sa basement, ay may napansin si Darlene na lumang kahon na nakatago sa isang sulok. May alikabok ito, pero hindi pa nga ito nagagalaw sa mahabang panahon. Tila nagtutulak sa kanya, nabuksan ito at tignan ang nasa loob. Dahan-dahan naman niyang kinuha yun. Pinagpagan niya muna, napaupo pa nga siya sa tindi ng alikabok. Sa loob ay may isang lumang litrato. Nang kanyang titigan pakiramdam niya, tumigil ang kanyang mundo at agad kumabog ang dibdib niya. Ako ba to? Bakit kamukha ko to? Bulong niya sa sarili. Hindi kaagad nakagalaw si Darlene. Hawak niya ang lumang litrato, titig na titig nga sa batang nasa larawan. Ang kanyang muka, ang kanyang mga mata pati na nga ang maliit na peklat sa kilay na meron siya. Parehong-pareho nga na nasa litrato. May nakita nga rin siya na nakasobre at may nakasulat. Akmang bubuksan na nga sana niya nang bigla siyang mapapitlag. Nang biglang may marinig nga siya na mga yabag sa itaas ng hagdan ng basement. Mabilis niyang isinilid ang litrato at sulat sa bulsa ng kanyang suot na apron bago pinatay ang ilaw. Sa loob, tumahimik siya, pilit na pinakikinggan kung sino ang bumaba. Isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Darlene? Nandyan ka pala? Napakagat pa nga siya ng labi. Hindi niya alam kung paano nga siya nakita ni Tracy o kung sinadya lang nitong takutin siya. Anong ginagawa mo sa basement? Hindi ka ba tinuruan na o nasabihan man lang na huwag kang basta-basta pumapasok sa isang lugar kung wala namang nag-uutos sa'yo, ha? May inutos kasi sa akin si Mang Kanor. Paalis na rin naman po ako. Talaga? O baka may hinahanap ka rito? Siguro you think na may mga nakatago na mga ginto rito o kaya pera, no? Katulad ng iba. Pero sorry to say na wala ka makukuha na kahit ano rito. O baka naman yung ibang mga mamahaling bagay ang nakuha mo. O mga tangkilay ni Tracy. Habang sinisilip ang paligid, pero agad siyang napangiwi sa amoy ng alikabok. Kadiri, ang dumi dito. Kapag nakita mo na ang pinapahanap ni Kanor, linisin mo rin to, ah. Ayoko na madumi. Paano ka nakakatagal dito? My gosh! Hindi sumagot si Darlene. At hindi inintindi ang sinabi ni Tracy. Mas minabuti pa nga niyang dumaan sa gilid ni Tracy at lumabas sa basement. Ngunit bago pa nga siya tuluyang makalayo, nagsalita ulit si Tracy. Mas malamig na ngayon ang boses nito. Huwag kang pakialamera, Darlene. Kung alin lang ang trabaho mo, yun lang ang gawin mo. Muli siyang tinapunan ng matalim na tingin ni Tracy. Bago ito tuluyang, naglakad pa akyat. Naiwan na nga lamang si Darlene sa paanan ng hagdan. Pinipilit pakalmahin ang kanyang sarili. Nalilito nga si Darlene sa mga kinikilos na Tracy, ngunit ipinagsawalang bahala na nga lamang niya yun. Dahan-dahan niyang hinugot ang litrato mula sa kanyang bulsa. Kailangan niyang malaman ng totoo. Kinabukasan hindi mapakali si Darlene habang tinutulungan si Don Jose sa kanyang almusal. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang mga tanong, pero alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Habang pinupunasan ni Don Jose ang kanyang bibig gamit ang panyong puti, naglakas loob nga si Darlene na magsalita. Don Jose, wag po sana kayong magagalit. May itatanong po sana ako. Kung ayos lang. Panimula nga ni Darlene. Tumingin naman ang mata sa kanya. Ano yun, iha? Dahan-dahang nilabas nga ni Darlene ang lumang litrato mula sa bulsa at inilapag nga ito sa harapan ni Don Jose. Napansin niyang bahagyang
Nang dilim, ang mukha ng matanda nang makita ang larawan. Hindi maipaliwanag ni Darlene kung anong nakikita niyang emosyon ni Don Jose. Saan mo to nakuha? Akala ko ay tuluyan nang nawala to. May halong lungkot nga at pangungulila nga ang boses nito. Sa basement po. May pinapakuha po kasi si Mang Kanor kaya lang. Yung kahon na naroon po yung nakapukaw ng atensyon ko. Wala po sana akong balak. Pakailaman kaya lang po. Para po kasing may nagsasabi sa akin na buksan niyang kahon kaya ginawa ko na lang po. Tapos nakita ko po yan. Sino po ba siya? Muling tinitigan ni Don Jose ang larawan bago siya tumingin kay Darlene. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tila bumibigat nga ang kanyang dibdib. Hindi ito alam kung sasabihin ba niya kay Darlene ang totoo o tuluyan na nga lamang niyang ibabaon sa limot. Ang batang yan. Seryosong saad nga ni Don Jose. Napatigil ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Darlene ang isang bagay sa mga mata ni Don Jose. Takot at pangungulila. Naghihintay si Darlene sa susunod na sasabihin nito. Ngunit umiling na nga lamang si Don Jose. Alam na nga ni Darlene kung anong ibig sabihin nito. Kung kaya't bagsak ang kanyang balikat, na tumingin nga sa matanda. Hinintay pa rin nito ang sasabihin. Huwag mo nang pakialaman to, Darlene. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang alamin. Pakalalo lang gumulo kapag binalikan pa. Pero bakit po? Sino pong batang to? Bakit po kamukha ko siya? Hindi pa rin nagpatinag si Darlene. Ngunit imbes na sumagot, tumayo si Don Jose gamit ang kanyang baston at tumalikod. Hindi pinansin ang huling sinabi ni Darlene. Mahalaga lang na alam mong wala kang dapat ikatakot. Basta manatili ka na lang dito at gawin mo na lang ang trabaho mo. Hindi mo na rin naman trabaho ang mangialam. Naiwan na nga lamang si Darlene doon mag-isa at litong-lito sa narinig. Pero sa halip na sumunod nga sa bilin nga ni Don Jose, ay mas lalong lumalim ang kanyang pagnanais na alamin ang katotohanan. Tamang matanda. Hindi na naman niya talaga dapat yun alamin at pakialaman, pero nagtataka talaga siya kung bakit kamukhang kamukha niyang bata na nasa larawan. Naglalakad si Darlene na mag-isa at litong-lito sa narinig. Pero sa halip na sumunod nga sa bili ni Don Jose, ay mas lalong lumalim nga ang kanyang pagnanais na alamin ang katotohanan. Tamang matanda, hindi na naman niya talaga dapat yun alamin at pakialamanan, pero nagtataka talaga siya kung bakit kamukhang kamukha niyang bata na nasa larawan. Naglalakad si Darlene sa may bakuran. Hawak pa rin ang litrato. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatayo sa isang lugar. Tinititigan nga ang larawan. Napansin ito ni Raymond, nabala sa pagdidilig ng mga halaman. Darlene, may problema ba? Ano yung tinitignan mo? Nag-aalalang tanong nga ni Raymond. Nagulat naman si Darlene at mabilis na ibinulsa ang litrato. Ngunit hindi yun nakaligtas sa mapanuring mata ni Raymond. Wala naman. Pabalik na ako sa loob. Gusto mo ba ng merienda? Pag-iwas nga ni Darlene ngunit nagsalita muli si Raymond. Halata sa mukha mo na may iniisip ka. Pwede ka namang magsabi sa akin eh. Hindi na nga rin nakayanan ni Darlene ang bigat ng katanungan sa kanyang dibdib. Hindi niya kasi maiwasang isipin kung sino ba talaga ang nasa larawan na hawak niya. Kaya kinuha niyang litrato sa kanyang bulsa at iniabot nga ito kay Raymond. Nakita ko to sa basement kahapon. Tinatanong ko si Don Jose tungkol dito pero ayaw niyang sagutin. Inabot nga ni Raymond ang litrato at sinuri ito. Napakunot ang kanyang noo habang tinititigan ng larawan. Anong meron? Sino ba tong bata na to? Saka mukhang matagal na rin tong larawan na to. Hindi ba sa Tracy to? Sunod-sunod na tanong nga ni Raymond habang tinititigan ang picture. Napabuntong hininga na nga lamang si Darlene. Yan nga rin ang tanong ko eh.
Pero parang may bumabagabag sa akin. Alam mo ba, hindi ko alam kung bakit kamukha ko yung bata na yan. Tignan mo oh, ito ang nag-iisang litrato ko na naitago ko noon. Sabi ni Darlene at nagmamadaling ipinakita kay Raymond. Ang natatanging litrato niya nung bata pa siya. Bagamat gusot-gusot na nga ito, ay makikita pa rin na may pagkakaparehas ngang dalawang litrato. Paano kung ikaw nga to? Sa litrato na tong nakita mo sa basement, mas bata pa itong nung sa picture pero kung tititigan mo at susuriin may pagkapareho talaga. Napailing na nga lamang si Darlene. Pero imposible eh. Kung ako yan, bakit naman mapupunta ang litrato ko rito? Kung kaya lang akong sagutin ni Don Jose, baka kahit papaano nakatulong na yun sa iniisip ko. Napatango naman si Raymond, ngunit agad din na humarap nga nang may iniisip. Napangiti ito at agad na bumaling kay Darlene. Hindi lang naman siyang matagal nang nakatira sa mansyon na to, diba? Baka may ibang pwedeng makapagsabi sa atin kung sino ba talaga yung nasa litrato. Si Mang Kanor. Sa pagkakaalam ko, matagal na siyang nagtatrabaho rito sa mansyon. Nag-isip si Darlene. Tila nabuhayan nga siya ng loob sa narinig. Tama si Raymond. Kung hindi masagot ni Don Jose, baka nga may alam si Mang Kanor. Ang galing mo talaga, Raymond. Sandali pupuntahan ko lang si Mang Kanor. Salamat ipaghahanda kita mamaya ng merienda. Masayang saad nga ni Darlene at agad nagtungo kung nasaan nga palaging nakapwesto si Mang Kanor. Mang Kanor, may ginagawa po ba kayo? Pagtawag nga ni Darlene. Napatingin naman sa kanya si Mang Kanor bago umiling. Wala naman iha. Bakit may problema ba? May tatanong ng po sana ako. O sige lang iha. Humugot naman ng malalim na hininga si Darlene bago inilabas mula sa bulsa ang lumang litrato at tinabot ito kay Mang Kanor. Nakita ko po kasi ito sa basement nung may pinakuha po kayo sa akin. Itatanong ko lang po sana kung kilala niyo po ba ang batang to. Napatigil sa Mang Kanor nang makita nga ang litrato. Bigla siyang natigilan, tila may naalala. Pinagmamasdan naman ni Darlene ang reaksyon nito. Sandaling katahimikan ng namayani sa mukha ng matanda. Ang pagalangan. Ngunit sa huli bumuntong hininga na nga lamang siya at nagsimulang magsalita. Samantala naman, naghahanda naman ang lahat para nga sa nalalapit nga na birthday party ni Don Jose. Magkakaroon kasi ng pagtitipon sa kanilang malaking hardin sa mansyon mismo. At syempre isa nga sa mga nag-organize noon ay si Tracy. Masayang-masaya ang lahat at excited nga sa magiging sorpresa nga kay Don Jose. Hanggang sa dumating na nga ang opening ng event. Ladies and gentlemen, we welcome you all sa birthday party ni Don Jose. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nagbigay kayo ng oras nyo para makasama ang ating minamahal na Don. Sa ngayon po habang naghihintay po tayo, magkasiyahan po muna tayong lahat at magkwentuhan, saad nga ng host. Pero lingid sa kalaman ng lahat, meron palang binabalak ang mataray na si Tracy na ipahiya nga sa party mismo ni Don Jose. Pero hindi niya alam na siya palang magugulat sa magiging consequence ng kanyang masamang binabalak. Una ngang pinakalala muna si Don Jose at nagkaroon nga muna siya ng speech at nagpasalamat naman ng matanda sa lahat ng dumalo sa party. Pagkatapos noon, meron ngang nag-intermission number at habang kumakain na nga sila, ay meron namang mga naghaharana para sa mga bisita. Samantala masayang-masaya naman na nagsiserve si Darlene sa mga panauhin doon. Magalang nga siyang humingiti at bumabati sa mga nandoon. Kahit ang totoo, may nalaman nga siyang isang revelasyon. Pero lingid sa kalaman niya, bigla na nga lamang may ginawang hindi maganda o kaaya-aya si Tracy. Bigla na nga lamang niyang pinatid si Darlene habang nagsiserve nga ito ng wine sa mga matatandang bisita.
Oops! Sorry. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Saad pa nga nito. Pasensya ka na. Okay lang. Ayaw nga ng gulo ni Darlene, kaya pinalagpas na nga lamang niya yun. Dahil nirerespeto nga niyang birthday party ni Don Jose. Pero itong si Tracy talaga, nuknukan talaga ng sama ng ugali dahil hindi lang pala yun ang binabalak niya. Nakikita niya kasing madalas na sweet ang hardinero na si Raymond at si Darlene, kaya naman grabe nga talaga ang pagkulo ng kanyang dugo para kay Darlene. At doon sa party pa nga niya mismo, balak na gawa ng masama si Darlene. Akmang tatayo na nga sana si Darlene nang biglang tatapunan na nga niya ito nang hindi lang tubig kundi asido sa mukha. Matagal na kasing kinakwento ni Raymond dito kung gaano siya nagagandahan kay Darlene, kaya balak nga itong tapunan ng asido para masira nga ang kanyang malaanghel na mukha at siya lamang daw ang maganda para sa paningin ni Raymond. Pero nang akmang tatapunan na nga sana niya ng asido si Darlene, ay bigla na nga lamang pumagit na si Raymond. "Tracy, wag!" Sigaw nga nito. Pero huli na ang lahat na ibuhos na nga ni Tracy ang asido. Mabuti na nga lamang ay sa gilid lamang ng mukha ni Raymond na itapon ng asido. Bigla na nga lamang napasinghap ang mga panuhin doon at halos magkagulo nga. Ganun na nga lamang din ang gulat ni Don Jose. Kaya naman hindi na nga nakapagpigil pa si Don Jose at pumagit na nga lamang doon. Pati na nga rin si Mang Kanor. "Tracy, ano bang ginagawa mo?" Saad na nga lamang ni Mang Kanor. "Bakit po ba kayo pumapagitna? Okay na sana yung plano ko eh." Saad pa nga ni Tracy. "Sana, inaalam mo muna kung sinong kinakalaban mo." Saad pa nga ni Mang Kanor. Kaya naman napakunot noo nga si Tracy, pati na nga lamang din si Raymond at ang mga lahat ng nandoon. Muling naalala ni Darlene ang pagpapatuloy ng pinag-usapan nila ni Mang Kanor bago nga nagsimula ang event. Flashback. Yang batang yan, matagal nang ayaw pag-usapan ni Don Jose ang tungkol sa kanya. Mahina ang boses nga nito at tila nag-aalangan pa rin. "Bakit naman po? Sino po ba talaga siya? Ayaw din po sagutin ni Don Jose tong mga tanong ko sa kanya eh." Nag-aalangan na sa ade ni Darlene. Ang batang yan, siya ang nawawala nga po ni Don Jose. Matagal na niyang pinapahanap ang apo niya, pati na rin ang nawawalang anak niya. Ang kaso lang, kahit gaano man katagal at iilang taon ang pinadala niya upang hanapin, wala sa mga tong nakakita sa kanila. Hanggang sa may nakarating na balita kay Don Jose, napatay na raw ang mag-anak. Nung una, ayaw niyang maniwala at pinagpatuloy pa rin ang paghahanap. Hanggang sa unti-unti na nga siyang mawala ng pag-asa. Sa tingin ko, hindi niya pa rin yun matanggap, pero wala naman siyang nagawa. Mahabang paliwanag nga ni Mang Kanor. Napatigil naman din si Darlene sa narinig. Napalunok siya at biglang bumilis ang tibok nga ng kanyang puso. Agad niya rin kinuha ang kanyang lumang litrato at ipinakita niya rin kay Raymond kanina. "Sa tingin niyo po, ang bata po ba na ito ay parehas sa bata na nasa litrato? Na ito?" Kinakabahang tanong ni Darlene at ipinakita ang litrato nung bata pa siya. Pinagmasdan naman yun ni Mang Kanor at napatango. "Parehas na parehas ang mukha, iha. Doon mo rin ba ito nakuha?" Nagtatakang tanong nga ni Mang Kanor, pero umiling nga si Darlene. "Ako po ang nasa litrato na to. Ito pong nag-iisang litrato na naitago ko. Ang sabi po ni Mang Isko, nasa bag daw po ito na dala-dala ko noon." "Totoo ba? Posible kayang ikaw ang nawawala nga po ni Don Jose?" Hindi makapaniwalang tanong nga ni Mang Kanor. Kumabog naman ang dibdib ni Darlene at napaisip din. Nanlamig naman ang buo niyang katawan. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, hindi rin naman mapakali si Darlene sa nalaman. Kung kaya't buong lakas loob nga na pumatok si Darlene sa pinto ng silid ni Don Jose. Alam niyang hindi na nga siya makatulog pa nang hindi niya nalalaman ang totoo.
Ilang sandali pa bumukas na nga ang pinto at sumilip ang matanda. Halatang nagulat nga sa pagbisita niya. Nang gabi, kayong ito ang unang beses na nangyari yon. Darlene, anong ginagawa mo rito? Kailangan ko pong malaman ng totoo, Don Jose. Nakita ni Don Jose ang seryosong ekspresyon ni Darlene. Alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang kasagutan. Marahan niyang binuksan ang pinto at pinapasok ito sa loob ng kanyang silid. Sa loob ng silid maraming lumang aklat at larawan ng nakasabit sa dingding. Naupo si Don Jose sa kanyang silya habang si Darlene naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang harapan. Mahigpit nga ang hawak ng litrato. Totoo po ba na ang batang to ay ang nawawalang apo niyo? Natigilan si Don Jose. Ang litrato ang iniabot nga sa kanya ni Darlene. May kung ano namang emosyon ang dumaloy sa mga mata ni Don Jose. Napapikit si Don Jose. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Ngunit halata sa kanyang mukha ang lungkot at bigat ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya ng marahan. Oo, yan ang anak ng nag-iisang anak ko. Parang biglang bumigat ang paligid. Napahawak nga si Darlene sa kanyang dibdib. Hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Nasaan na po siya ngayon? Bakit wala po siya rito at hindi niyo kasama? Sunod na tanong nga ni Darlene. Kahit alam na nga niya ang kasagutan, gusto nga niyang marinig na manggaling yun sa mga bibig ni Don Jose. Nagsimula nang magkwento si Don Jose. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot at panghihinayang. Noon, ang anak kong babae nagmahal ng isang lalaking hindi ko matanggap. Nalaman ko na lamang na buntis ang anak ko. Sinabi ko na dito na muna sila hanggang sa makapanganak siya. Pero nung nalaman ng anak ko na gusto kong paalisin dito ang lalaking nakabuntis sa kanya, tumakas sila. Iniwan ako at mula noon, hindi ko na sila nakita pa. Sinubukan ko silang ipahanap pero isang araw natanggap ko ang balita. Nasawi sila sa isang aksidente. Nagpigil nga ng luha si Darlene habang pinapakinggan ng matanda. Sinubukan kong hanapin ang anak ko. Ang apo ko, sa araw din na yun, nagising ako sa katotohanan. Handa ko nang tanggapin ang lalaki na naibigan ng anak ko, kaya lang nangyari na ang aksidente. Hindi ako nawala ng pag-asa hanggang sa wala nang gustong magtrabaho sa akin. Ang sinasabi nila, nabaliw na raw ako. Hanggang sa wala na akong magawa, kundi tanggapin na nga lamang na baka nga wala na sila. Tignan niyo po itong dalawang litrato. Ang nasa kanan ay ang litrato na nakita ko sa basement. At ang nasa kaliwa naman po ay ako nung bata pa ako. Sa tingin niyo po ba ay may pagkakapareho? Tinitigan mabuti ni Don Jose ang isa pang litrato na inabot nga ni Darlene. Napatingin naman ito at hindi makapaniwala. Ikaw to, iha? Imposible. Hindi makapaniwala at naluluha nga na saad ni Don Jose at nangilid na nga talaga ang luha. Hindi ko po alam kung talagang may pagkakapareho lang kami. Totoo pong imposible. Kahit ako po ay hindi ko malaman kung anong magiging reaksyon ko nang makita kong litrato ng sinasabi niyo nga po niyo. Darlene, iha. Bukas magsagawa tayo ng DNA test. Ayos lang ba sa'yo? Baka ikaw ang nawawala ko nga po. Nanginginig ang mga kamay ni Don Jose nang hawakan niya si Darlene. Napatango naman si Darlene. End of flashback. Habang hinihintay nga ang resulta ng DNA test, ay naganap na nga ang birthday party nga ni Don Jose. At heto na nga ang nangyari ngayon. May masamang balak pala si Tracy. Pumagitna na nga sila Raymond at Mang Kanor at hindi na nga rin napigilan pa ni Don Jose ang kanyang sarili. Apo ko siya. Biglang saad na nga lamang niya at napasinghap na nga lamang ang lahat ng nandoon. Pati na nga lamang si Tracy nagulat nga sa biglaang sabi ni Don Jose. Ano, tito? Kasinungalingan yan. Paano kung nakita lang din niya ang picture na yan kung saan dito sa bahay? Saad nga ni Tracy dahil naikwento na nga nila kung saan nanggaling yon. Kung paano nga nila nalaman na si Darlene
ang apo ni Don Jose. Lumingon si Darlene at Don Jose sa kanya. Nakatayo nga si Tracy habang nanginginig. Mahalata sa mga mata nito ang galit at pangamba. Nagmamadaling lumapit si Tracy kay Don Jose at agad na kinuha ang litrato na nasa kamay nito. Tito, huwag kayong maniwala dyan. Kawagawa lang niya ang lahat. Hindi ba't sabi ko, huwag na tayong magtiwala basta-basta sa ibang tao? Hindi ba pwedeng subukan ng DNA test? Buong tapang naman na tanong nga ni Darlene at hindi naman makapaniwala si Tracy gayong ito ang unang beses na sinagot siya ni Darlene. Para saan? Para mag-aksaya ng pera? Come on, Darlene. Hindi ka worth it pag-aksayahan. Ganyan na ba talaga? Kadesperada? What a shame. Hindi na nga napigilan ni Don Jose ang kanyang galit. Tumayo siya gamit ang kanyang tungkod at tinignan si Tracy ng matalim. Tracy, tama na. Sumusobra ka na. Tama si Darlene. Walang masama kung susubukan. Napatigil si Tracy. Ngunit hindi pa rin nawala ang inis at galit sa kanyang muka. Alam mo na matagal na ako naghahanap ng apo ko, di ba? At kung ito man ay isang kasinungalingan, gusto kong malaman mismo. Halos hindi makapaniwala si Tracy sa narinig. Alam niyang kapag napatunayang totoo ang sinasabi ni Darlene, mawawala nga sa kanya ang lahat. Ang yaman ng mansyon at ang kanyang posisyon bilang nag-iisang tagapagmana. Nagmamadali at padabog na nga lamang na umalis si Tracy. Sa party, galit na galit nga ito. Bukod pa sa naudlot nga ang kanyang plano na sirain ang muka ni Darlene, may nalaman pa nga itong isang importanteng revelasyon. Habang si Darlene naman, nakatingin kay Don Jose at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may pamilyang naghihintay sa kanya. Kinabukasan sa hardin ng mansyon, nagkita sina Raymond at Darlene. Naupo sila sa isang mahabang bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Nakangiti naman si Raymond habang pinagmamasdan si Darlene. Mukhang nasagot na ang ilang katanungan mo ah. Anong balita? Apo ni Don Jose, yung nasa picture na nakita ko. Pinakita ko rin sa kanya ang picture ko nung bata. Tapos sinabi niya na magpapa-DNA test daw kami para malaman ng totoo. Napangiti naman si Raymond at hinawakan ang kamay ni Darlene. Napatingin naman doon si Darlene. Siya nga pala, salamat sa ginawa mo sa aking pagligtas ha. Kung di mo ako niligtas siguro napuruhan na talaga ako ni Tracy sa party. Masuyong saad pa nga ni Darlene habang nakatitig kay Raymond. Kailangan kong gawin yun. Gusto kitang protektahan. Bukod sa gusto kitang mahalin. Banat nga bigla ni Raymond na ikinagulat nga ni Darlene. Pero gusto mo na niyang i-resolve man kung anong nangyayari ngayon bago nga pumasok sa buhay pag-ibig. Paano kung magkatugmang resulta? Ibig sabihin ikaw na ang magiging tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Don Jose? Tanong nga ni Raymond, napayuko naman si Darlene. Ewan ko, wala naman talaga sa isip ko yun eh. Ang gusto ko lang naman talaga malaman yung totoo para kahit papaano. Alam kong may pamilya ako. Sandaling natahimik si Raymond. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Darlene. Alam naman niya na simpleng pagkakausap at pagsasama nila ni Darlene ay hindi ito gahaman. Alam mo Darlene, ano man ang kalabasan ng test, isa lang ang sigurado ko. Saad ni Raymond. Napatingin sa kanya si Darlene halata na hinihintay nga ang sunod na sasabihin. Ano yun? Huwag ka namang pabitin dyan. Nakakakaba kayo eh. Pagbibiro pa nga ni Darlene kaya natawa na nga lamang si Raymond. Sigurado akong kahit anong result o mangyari walang magbabago. Ikaw pa rin ang Darlene na nakilala ko. Saka, isa pa, palagi mo ring isipin na nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Hihintayin kita sa kung kailan ka magiging handa. Natigilan si Darlene sa narinig. Sa mga simpleng salita ni Raymond, mababakas ang sinseridad sa boses nito. May kung ano man siyang naramdaman dahil doon. Salamat Raymond. Hindi ko nga inakala na
Sa loob lang ng kaunting panahon nating pag-uusap, magaan na kaagad ang loob ko sa'yo. Samantala habang abala nga sa pag-uusap ang dalawa, tahimik nga lamang na pinapanood sila ni Tracy. Labis itong nag-aapoy sa galit at selos. Hindi na nga nito matiis pa na pagmasdan ng dalawa kung kaya't mabilis siyang lumakad palayo. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang hindi matuloy ang DNA test. Isang linggo rin ang hinintay niyang makahanap ng sanay sa larangan ng DNA test Don Jose. Sinigurado nga niya na mapagkakatiwalaan nito at hindi nga mababago ang resulta. Habang hinihintay nga si Darlene at Don Jose, dumating ang magte-test, biglang dumating naman si Tracy. Mukhang balisa at hingal na hingal. Tito, Darlene, may masamang balita. Kunwari nag-aalala nga ito. Napakunot noon naman si Don Jose. Tracy, ano na naman to? Huwag mong sabihin na ikaw ang may pakana. Mababakas nga ang awtoridad sa boses ni Don Jose. Umiling na nga lamang si Tracy at sandaling naghabol ng hininga. Nagkameron daw ng problema sa mga gamit. Hindi rin makakarating ang magtetest sa inyo. Kaya baka hindi matuloy. Dagdagan naman si Darlene at Don Jose. Kayong nakausap na nga nila, kaninang doktor na kukuha nga ng sample sa kanila. Ha? Pero sabi ng doktor kanina handa na silang kumuha ng sample. Nagtatakang saad ni Darlene. Mahalata naman ang kinakabahan si Tracy ngunit hindi niya yun pinapahalata. Tinignan ni Don Jose, tila nagdududa. Alam niyang may hindi nga tama sa sinasabi ni Tracy. Alam niyang may kinalaman nga ang pamangkin niya. Kung ganun, bakit sa'yo sila nagsabi? Hindi ba dapat sa akin? Wala akong natanggap na tawag mula sa kanila tungkol dyan. Nanlamig si Tracy sa sinabi ni Don Jose. Alam niyang nalalagay nga siya sa alanganin. Ganoon ba tito? Hindi ko rin po alam eh. Sa tingin ko ay staff nila ang tumawag o baka naman nag-good time lang. Pero di ba marami pa kayong gawain? Paano kung hindi matuloy? Sayang lang ang oras niyo sa paghihintay ngayon. Natahimik si Don Jose, pero halata ang kanyang pagtataka sa mga kilos ni Tracy. Si Darlene naman, hindi mapakali. Dumating man o hindi, ayos lang. Makakalis ka na Tracy. Hindi mo kailangan makialam dito. Napakagatlabi na nga lamang si Tracy ngunit wala nga siyang nagawa. Umalis siya kung nasaan ang dalawa. Galit na galit siya dahil hindi nagtagumpay ang plano niya. Makalipas ang ilang linggo, natanggap na ang resulta ng DNA test. Nasa opisina ng mansyon, si Don Jose. May hawak na isang sobre. Katabi niya si Darlene, halatang kinakabahan, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang dokumento. Maya-maya pa isang malalim na buntong hininga ang pinakaula ng matanda. Darlene. Mahinang pagtawag ni Don Jose kay Darlene, ngunit mababakas ang emosyon sa boses nito at nangilid ang luha. Napatingin sa kanyang dalaga. Naghihintay ng sunod nga na sasabihin at pinunasa naman ni Don Jose ang mga mata nito sa katinitigan si Darlene. Iha, ikaw si Maria Isabela Cortez. Ikaw ang nawawala kong apo. Tila tumigil ang mundo ni Darlene. Agad na nagunahan nga ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasan na yakapin si Don Jose. Sa wakas, natagpuan na nga at naramdaman niya na mayroon siyang kasamang pamilya at hindi siya nag-iisa. Isang buwan din nung nagkita muli si Raymond at si Darlene. Busy kasi si Raymond sa pagtatrabaho nito kaya hindi kaagad nakapunta at nakadalaw kay Darlene. Pero kahit na ganoon, madalas naman silang magka-video call at nagme-message sa isa't isa. Total, hinihintay din naman ni Raymond na matapos na nga ang kinabibilangan na sitwasyon ni Darlene. Buti naman at nalaman niyo na ang totoo. Wala nang babagabag sa isip niyo. Panimula pa nga ni Raymond at tinabihan si Darlene. Masyado kaya atang tahimik ka. May problema pa ba? Dagdag pa nga nito nang hindi sumugot si Darlene. Napabuntong hininga na nga lamang si Darlene bago tumingin kay Raymond.
Hindi ko alam, Raymond. Masaya ako kasi may kasama na akong kapamilya ko. Pero hindi ko rin maiwasang matakot. Pakiramdam ko kasi may paparating na mas malaking problema. Yung mga kilos kasi ni Tracy, kakaiba. Huwag mong pansinin yun. Baka naiinggit lang dahil nakita na nga ni Don Jose ang tunay niyang apo. Basta katulad ng sinabi ko sa'yo, ano man ang mangyari, hindi ka mag-iisa. Palagi lang ako nasa tabi mo. Dahan-dahang kinuha nga ni Raymond ang kamay ni Darlene. Hindi siya tumutol. Naramdaman niya ang init ng kamay nito. Parang nagbibigay nga ng proteksyon, ng kapanatagan sa nararamdaman ni Darlene. Nagkatinginan ng dalawa at hindi napigilan ni Raymond ng sarili. Unti-unti niyang nilapit ang mukha kay Darlene. Halos magdikit na nga ang kanilang mga labi. Ngunit biglang may sumigaw mula sa loob ng mansyon. Darlene, halika muna rito. Nagulat nga si Darlene at Raymond. Agad nilang tinungo ang loob ng mansyon. Agad na kumabog ang dibdib ni Darlene. Nang makapasok nga ang dalawa sa loob ng mansyon, ay naabutan nila si Mang Kanor na nasa sala at nakaluhod habang may hawak na punit-punit na mga papel. Nakatayo sa tabi niya si Don Jose at halatang pag-aalala. At hindi pagkatuwa sa nakikita. Mang Kanor? Ano pong nangyayari? Nag-aalalang tanong nga ni Darlene nang makita ang sitwasyon. Ang mga dokumento, ang mga papeles ng lupa ni Don Jose, may nagtangkang sunugin. Napatingin na nga lamang si Don Jose sa mga natirang papel. May ilan pang bahagi na nababasa nga, pero karamihan ay sira na. Makikita sa mukha nito ang labis na pagkagalit. Sino namang tao dito sa mansyon ang gagawa nito? Bakas pa nga ang pagtataka at autoridad sa boses ni Don Jose. Mukhang sinadya eh. At kung tamang hinala ko, isa lang ang may dahilan para gawin to. Ngayon lang naman to nangyari sa tagal ng panahon. Sabat nga ni Raymond habang tinitignan nga ang mga papel na nagkalat sa sahig. Napatingin silang lahat sa hagdan. Dahan-dahang bumaba si Tracy, walang bahid ng takot sa kanyang muka. Nakataas ang isang kilay at may kaunting ngiti sa tabi. What? Ba't kayo nakatingin sa akin lahat? Ano yung mga nakakalat dyan? My gosh! Wala mo lang naglilinis? Patay mali siyang saad pa nga ni Tracy. Huwag ka nga magkunwari, Tracy. Ikaw bang may gawa nito? Mababakas nga ang galit sa boses nga ni Darlene. Tinawanan lang naman siya ni Tracy. Ang alin? Ako ang pagbibintangan mo? Teka, may ebidensya ka ba? Sa ngayon wala. Pero ikaw lang naman ang may dahilan para gawin to, Tracy. Walang ibang gagawa na sunugin ang mga papeles na alam namang mahalaga. At bakit ako naman ang susunog ng mga papeles na yan? Alam ko naman na balang araw mapupunta rin naman sa akin yan, di ba? Masyado ka namang kampante, iha. Pero pasensya ka na, pero hindi na yun mapupunta sa'yo. Pagsabat pa nga ni Don Jose. Nanlaki na nga lamang ang mga mata ni Tracy at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang tito. Ano pang ibig niyong sabihin, tito? Ako ang legal mong tagapagmana. At nung wala yung babaeng yan, ako naman talaga ang kasama mo. Napag-usapan niyo na to ng daddy noon, diba? Galit na saad pa nga ni Tracy. Hindi naman natinag nga si Don Jose. Nung akala ko na wala akong mapag-iiwanan, kahit na alam kong hindi ka karapat-dapat, wala akong magawa pero ngayon na napatunayan na ni si Darlene, ang aking totoong apo, siya ang tunay na tagapagmana ng lahat. Sa kanya mapupunta kung ano man ang meron ako. Magkakaroon ka rin naman ang kaso lamang, hindi katulad ng kay Darlene syempre. Pero dapat maging kontento ka doon at magpasalamat ka pa rin. Bumigat ang katahimikan sa paligid. Halos marinig ang malalim na paghinga ni Tracy. Kita sa kanyang mga mata ang labis na galit at pagkabigo. Tumawa siya pero halata ang pait sa kanyang tinig. Ano? Hindi po ako papayag. Ako ang matagal mong inalagaan. Ako ang kasama mo.
Ako ang lumaki sa mansyon na to. Hindi mo pwedeng ipasa sa isang taong hindi mo naman nakasama ng matagal ang lahat ng pinaghirapan ko. Sigaw pa ni Tracy. Wala kang karapatan na magdesisyon, Tracy. Sabat naman ni Darlene. Hindi na nga napigilan pa ni Tracy ang sarili. Sinugod niya si Darlene ngunit agad nga siyang pinigilan ni Raymond. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito, dahilan para lalo nga siyang magalit. Huwag mong subukan, Tracy. Pitawan mo ko. Raymond, wala akong pakialam dito. Hindi ko hahayaan, saktan mo na lang siya basta-basta. Tama na ang ginawa mo noon. Sumusobra ka na. Hindi ko akalain na yung babae na minsang naging ex ko ay ganyan pala kasama. Tapatin mo nga ako. Alam mo una pa lang, nagdududa na talaga ako sa'yo eh. May gusto ko ba talaga sa kanya ha? Kaya mo siya palaging pinagtatanggol? Kaya ba, hindi mo ako pwedeng ibalik sa buhay mo? Buong tapang na tanong pa ni Tracy. Napatingin naman si Raymond kay Darlene. Natahimik ang lahat lalo na nga si Tracy. Sa binitawang salita ni Raymond. Oo, mahal ko siya. At ibang-iba kasi siya sa'yo. Kaya hindi kita nagawang ituring at mahalin ng katulad kay Darlene. Napahinto nga si Tracy. Dahan-dahang napalingon siya kay Raymond. Tila hindi nga makapaniwala sa sinabi nito. Mahal mo siya? Tila nanlumo nga si Tracy sa narinig. Hindi sumagot si Raymond. Sa halip hinawakan nga niya, si Darlene at hinila nga ito papalayo kay Tracy na parang handa nga siyang protektahan. Oo, at kahit tanong gawin mo, hindi mo na mababago pa yon. Kaya tumigil ka na sa mga pinaggagawa mo. Hayaan mo na si Darlene. Nagpanting na nga lamang ang tenga ni Tracy. Halos sumabog nga siya sa galit at hindi niya matanggap ang lalaking gusto nga niya at mas pinili pa nga ang isang babaeng bigla na nga lamang dumating. Anong plano mo? Tanong nga ni Raymond sa gabi. Ngayon habang nakaupo sila ni Darlene sa labas ng bahay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala nang mga papeles ni Lolo. Napakahalaga pa naman ng mga yun para sa kanya. Baka naman may iba pang paraan para maayos yun. Grabe talaga si Tracy. Walang pinalagpas. Maya-maya lang ay nakaramdam sila ng tao sa likod nila. Napangiti nga naman nang mapansin nga na si Don Jose pala yun. Malalim na po ang gabi ah. Bakit kising pa po kayo? Nag-alalang tanong nga ni Darlene sa lolo nito. Hindi ako makatulog, iniisip ko pa rin ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ang lahat ng to. Ang mga papeles na yun, sa mga simpleng papeles na yun, ibinuhos ko ang dugo at pawis ko. Malungkot na saad pa nga ni Don Jose. Naawa naman si Darlene sa kalagayan ng lolo niya. Magagawa natin yun ng paraan, Lolo. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin. Pagpapalakas nga ni Darlene sa loob ng matanda. May alam po akong abogado na maaaring makatulong para maayos ang ilan sa mga problema sa mga nasunog na papeles. Maaari nating subukan. Salamat sa inyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo rito. Habang sa kabilang banda naman, nakaupo si Tracy sa kanyang kama. Hawak ang sobre na kanina pa nga niya tinitignan. Sa loob nito may isang dokumentong maaaring magamit niya laban kay Darlene. Kung hindi ko makukuha si Raymond, sisiguraduhin kong hindi rin siya mapupunta kay Darlene. Bulong nga nito sa sarili. Makalipas ang isang linggo, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin sa'yo, Raymond. Pero totoo ba yung sinabi mo noon kay Tracy? Yung tungkol sa nararamdaman mo sa akin? Lakas loob na tanong nga ni Darlene, ngumiti naman si Raymond bago tumango. Matagal ko na nga sanang gustong aminin eh. Kaya lang natatakot ako. Mahal na kita, Darlene. Mahal na mahal. Huwag mong sabihin seryoso ko dyan. Biglang sulpot nga ni Tracy, kaya agad na napatayo nga ang dalawa. Napatigil ang dalawa at agad nga na humarap kay Tracy. May bakas ng galit sa mukha nito. Ako yung nauna, Raymond. Ako may gusto sa'yo. At alam mo yan. Halos magkaroon na nga talaga tayo ng koneksyon sa isa't isa, pero bakit lahat na lang kayo? Puro yung babaeng yan
ang gusto. Ano bang nakita niyo sa kanya? Hindi mo maintindihan. Kahit naman maintindihan mo, sarili mo pa rin ang uunahin at papakinggan mo, Tracy. Maraming wala sa'yo na meron kay Darlene. Ang babae na yan? Wala pang ang 1 taon na nandito yan pero lahat kayo napalagi ng loob sa kanya. Tandaan mo, Darlene, kung hindi ka sana dumating dito, wala sanang gulo ang nangyayari. Hindi ko naman sinadya na dito ako dinala kung nasan man ako ngayon, Tracy. Hindi ko na rin kasalanan na sarili mo lang at ang pagiging gahaman mo ang inuuna mo. Napatulala na nga lamang si Raymond sa tapang ni Darlene. Hindi niya maiwasang matuwa dahil marunong na nga ito ngayong lumaban. Ngunit nagulat na nga lamang at may bahid ng pagtataka sila nang biglang inilabas nga ni Tracy ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Tignan natin kung mananatili kayong matatag kapag nalaman ni Tito ang nilalaman nito. Hindi nila alam kung ano ang hawak ni Tracy, pero ang kutob nga nila, binabalak na naman ito na sirain nga siya. Dumating si Tracy sa opisina ni Don Jose. Hawak ang misteryosong papel. Nakaupong matanda nagbabasa ng ilang dokumentong nakatira mula sa sunog. Anong kailangan mo? Sana lang, hindi ka magsimula ng gulo, Tracy. Tanong nga ni Don Jose, habang hindi tinatapunan nga ng tingin si Tracy. I just want to show you something, Tito. Inabot niya ang papel. Nang basahin nga ito ni Don Jose, unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Hindi ito makapaniwala. San mo to nakuha? Nakita ko lang naman po somewhere dito sa mansyon. Di ba sabi ko naman sa'yo, Tito? Hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala. Napatingin si Don Jose kay Tracy. Alam niyang may binabalak ito, pero hindi niya maipagkakaila ang nakasulat sa papel. Isang dokumento na tila nagpapahiwatig na maaaring hindi nga si Darlene ang kanyang tunay na apo, ngunit labis siyang nagtataka kung bakit magkaiba ang results na nakita niya noon at ang nakita niya ngayon. Samantalang sa labas naman ay naglalakad sina Darlene at Raymond, kapwa tahimik. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung ano ang sinasabi ni Tracy at ano ang laman ng papel na ipinakita sa kanila. Alam naman ni Darlene sa sarili niya na wala siyang dapat ipangamba dahil alam niyang wala siyang masama na ginagawa. May binabalak na naman si Tracy. Siguro ay para siraan ka na naman. Kailan kaya siya matatapos sa lahat ng mga plano niya? Hindi naman yun titigil eh. Hanggang hindi nakukuha ang gusto niya. Para namang hindi mo yun kilala. Lumipas ang 3 linggo at ipinatawag nga ni Don Jose si Darlene at Raymond. Agad namang pumunta ang dalawa dahil alam nga nilang mahalaga yun. Naroon sina Tracy, Raymond at Darlene. Kita ang kaba sa mukha ni Darlene habang si Tracy naman ay tila may tinatagong kasiyahan. Nabasa ko ang dokumentong ipinakita sa akin ni Tracy. Nagkatinginan sina Darlene at Raymond. Bakas pa rin ang pagtataka. Resulta yun ng sinigawang DNA test natin, Darlene, na kung saan humindi ang match ng test. Meaning, mukhang hindi totoo kung kaya't muli akong nagpagawa ng test na walang kahit na sinong nakakaalam. Huminga siya ng malalim bago nga ituloy ang sasabihin habang hindi naman mapakali si Tracy sa kanyang upuan. Ikaw talaga ang totoo kong apo, Darlene. At ikaw, Tracy, paulit-ulit mong ginagawang paninira sa tingin ko ay kailangan mo nang umalis dito sa mansyon. Ilang beses mo nang sinira ang tiwala ko. Makakagulo ka lang kung patuloy ka pang mananatili rito. Nakahinga naman ang maluwag si Darlene sa sinabi nga ni Don Jose habang si Tracy ay galit na tumindig. Hindi ako papayag. Bakit ako alis? Dahil sa babaeng yan? No, Tito. Hindi pwede. Ako ang may-ari ng bahay na to, Tracy. Kung gusto mong umalis dito, umalis ka na din para maisalba pa ang iyong imahe. Makakalis ka na at hindi ka na muling makakatapak pa rito. Dahan-dahang napatras si Tracy, nanginginig sa galit. Alam niyang natalo na nga siya at alam din niya sa sarili
na kung hindi man siya umalis at magmatigas man siya, mananatili ay gagawa pa rin ang paraan ng tito niya na si Don Jose para mapaalis siya. 2 buwan na nga rin nung mapalaya si Tracy sa mansyon habang sila Raymond at Darlene naging mas malapit sa isa't isa. Para sa'yo, saad nga ni Raymond habang sabay abot nga ng bulaklak kay Darlene. Isang pulang rosas. Para sa naman to? Takang tanong nga ni Darlene ngunit tinanggap pa rin to. Wala naman, naisipan lang kitang bigyan. Maganda kasi ang rosas na yan kaya ikaw kaagad ang naalala ko. Nagawa mo pang mangbola. Natatawang pangbabasag pa nga ni Darlene kaya natawa na nga lamang din si Raymond. Alam mo, hindi ko inaakala na darating ako o tayo sa punto ng ganito na magiging maayos ang lahat. Paano si Tracy lang naman ang nagpapagulo eh. Kung nakontento lang sana siya, edi sana walang gulo na nangyari. Hindi rin naman natin siya masisisi. Kasi may punto rin naman siya na siyang matagal nang nakakasama ni Lolo. Kaya lang sobra naman kasing kasakay man ang pinapairal niya. Saad pa nga ni Darlene. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga ngayon, ayos ng lahat. Saka isa pa, nakilala kita. Unexpected, no? May ngiti nga sa labi ni Raymond habang inaalala nga ang nauna nga nilang pag-uusap ni Darlene. Swerte rin naman ako kasi kahit papaano noon, may tagapagtanggol ako kay Tracy. Saka natawa pa nga sa'yo si Lolo kasi simula raw nung nagkakilala tayo, palagi ka na raw nandito at parang iniwan mo na yung trabaho mo dyan sa kabila. Natatawang pagkukwento pa nga ni Darlene. Magagawa ako ang kahit na ano. May in love ako sa iyo eh. Lakas kasi ng dating mo. Banat pa nga ni Raymond. Pero alam mo, grabe. Yung paghanga ko sa iyo, sobra-sobra. Kasi sa lahat ng pinagdaanan mo, mas naging matatag ka. Kaya paulit-ulit at ilang beses ko na itong nasabi sa iyo, handa akong damayan ka at protektahan ka parati. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. At kung papayag kang samahan kita, pangako ko sa iyo na hindi kita bibitawan at iiwanan. Dugtong pa nga ni Raymond. Mababakas nga ang sinseridad sa boses nito. Makikita rin sa mga mata nito at kilos na mahal na nga nito si Darlene. Nagtagpo nga ang kanilang mga mata. Isang sandali ang katahimikan pero punong-puno ng emosyon. Makalipas ang 1 linggo, si Darlene ay mas lalong naging malapit kay Don Jose. Simula nang mapatunayan na nga na siyang nawawala nga po nito, sigurado rin si Don Jose na hindi na nga siya mawawala pa sa tabi nito. Isang gabi nasa terrace nga si Darlene, nakatanaw sa maliwanag na bilog na buwan. Hindi niya na malayang lumapit nga sa kanyang lolo. Bakit gising ka pa po? May bumabagabag ba sa'yo? Wala po. Iniisip ko lang po na parang panaginip ang lahat. Noon hindi ko alam kung saan ako galing. Iniisip ko kung nasaan ang tunay kong pamilya. Kung sinadya ba nilang iwanan ako tapos ngayon, may pamilya na ako. May lolo na ako, alam kong hindi ako pababayaan. Agad na nangilid nga ang luha ni Darlene. Napangiti naman si Don Jose. Alam niyang kahit hindi man lang naranasan ni Darlene ang pagmamahal ng isang magulang, alam niyang mabuti nga ang kalooban ng kanyang apo. Alam mo, ngayon iniisip ko na talagang napakabuti ng Diyos. Nagawa pa rin niya tayong pagtagpuin kahit ilang taon na ang lumipas. Nagtuloy nga sa pag-uusap ang dalawa. Sinabi rin ni Darlene ang mga pinagdaanan niya. Labis na naawa nga si Don Jose, ngunit mas naigang paghanga dahil nagawang makaya ng apo niya ang lahat ng yun. Kinabukasan maaga na nga muling pumunta si Raymond kay Darlene. May dala-dala itong regalo para sa dalaga. Darlene, huwag ka sanang mabibigla, pero may gusto lang akong itanong sa'yo. Saad nga ni Raymond bago tumikhim. Tahimik namang naghihintay si Darlene nang sunod nga nitong sasabihin. Handa ka na bang pumasok sa isang relasyon kasama ako? Walang pag-aalinlangan nga, natanong ni Raymond at napahinto naman si Darlene. Ramdam niya ang bawat salitang binitawan ni Raymond, mahalaga, ganon din ang isasagot niya.
Matagal na akong handa, Raymond. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Dahan-dahang inilapit ni Raymond ang kanyang mukha kay Darlene. Isang banayad na halik sa noo ang kanyang ibinigay. Isang halik na tila nangangakong hindi na nga siya aalis sa tabi ng babaeng minamahal. Makalipas ang ilang buwan, mas lumalim pa nga ang pag-ibigan nila Raymond at Darlene. Hindi na ito lingid kay Don Jose, na masaya pa nga sa nakikitang kasiyahan ng kanyang apo. Isang gabi habang nasa harapan nga ng mansyon si Don Jose, lumapit sa kanya si Raymond. Don Jose, may gusto po akong sabihin. Ano yun, iho? Gusto ko po sanang hingi ng basbas niyo. Mahahalata ang kaba sa boses nito. Napatingin naman si Don Jose sa kanya at halatang alam nga ang ibig niyang sabihin. Kung si Darlene ang tinutukoy mo, iho, buong loob kong ibibigay ang basbas ko sa inyong dalawa. Ayokong maulit ang pagkakamali na nagawa ko noon sa mga magulang niya. Nakikita ko namang mahal mo siya at alam kong mahal ka rin niya. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay niyo. Ngumiti nga si Don Jose at tinapik ang balikat ni Raymond. Hayaan mo ipaglalaban kita kay Darlene kung sakali mang magdalawang isip siya. Saad nga ni Don Jose habang nagbibiro na patawa naman si Raymond. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko siya bibigyan ng dahilan para magdalawang isip. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, dinala ni Raymond si Darlene sa hardin. Pinaghandaan niya. Punong-puno nga din ito ng kumikislap na ilaw. Sa gitna ng hardin may isang maliit na mesa na may kandila at bulaklak. Labis namang namangha si Darlene, ngunit hindi maiwasan na magtaka. Raymond, ano to? Anong meron? Simpleng sorpresa nga na hinanda nga para sa'yo. Para ipaalala din sa'yo kung paano tayo nagkakilala at gaano kita kamahal. At mas minahal pa sa mga araw na lumilipas. Tahimik lang si Darlene. Hindi nga alam kung paano na ilalabas nga at may paparating ang lahat ng emosyon na bumabalot sa kanya. Hinawakan naman ni Raymond ang kamay nito at dahan-dahang lumuhod. Darlene, gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Gusto kong pagandahin ang bawat umaga mo at hawakan ang kamay mo sa bawat pagsubok. Napaluha si Darlene. Hindi siya malungkot pero labis ang tuwa na nararamdaman niya. Lalo pa noong inilabas na nga ni Raymond ang singsing. Raymond, wala na akong ibang gustong makasama pa kundi ikaw. Handa na ako. Handa na akong makasama ka habang buhay at bumuo ng pamilya kasama ka. At sa gabing yun, sa gitna ng liwanag ng buwan at ningning ng mga bituin, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi bilang dalawang tao na pinagtagpo ng pagkakataon kundi bilang dalawang pusong itinadhana para sa isa't isa. Nang dahil sa mga naranasan ko sa buhay, marami rin akong napagtanto at napulot na aral. Sa buhay minsan may mga bagay tayong pilit na hinahanap, pero ang totoo kusa silang darating sa tamang panahon, minsan sa panahon pa nga na hindi natin inaasahan. Tulad ng nangyari nga kay Darlene, minsan kailangan nating lumaban para sa sarili natin, para sa ikabubuti natin, at para sa mga taong mahalaga sa atin. Natutunan nga na ang pamilya hindi lang tungkol sa dugo o sa yaman. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pagtanggap at paninindigan. At higit sa lahat, natutunan nga na hindi kayang sirain ng kahit na anong kasakiman ang isang pusong busilak. Walang magtatagumpay sa mga taong may masamang balak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Raymond at Darlene. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Carmencita Falcon, Presbyteros Rose, Mariel Uy, Flor Cabrera, Francis Pilapil, Presbyteros Rose Lloyd Agabas, Jersen Alipio, Emilia Tuazon Epifania de Ocares,
Mil Sonia, Cecil Raquel, June Tiksay Vlogs, Corazon Banador, Senen Orzame Jesusa, Chris Pulo Dayaan, Judith Basilia, Boots Cartas, Flordet, Nori, Arce Baltazar, Susan Upaga, Not Green Fox, Mary Tauring, Edita Tiocao, Mercy Villanueva, Helen Murillo, Prescavilla Havana, Jessa Acevedo, Pasita Eliazar, Honey Austria, Angelita Hapal, Marilu Gulmatico, Susan Aramil, Imelda Forteza, Geraldine De Jesus, Remedio Solmantil, Evangeline Zamora, Arceli Samamanyo, Milagros Vray, Elvi Candontol, Wendy Goto, Gina Kanda, Nat, Rebecca Tezuka, Eli Bitasolo, Kinshano Ebas, Kidimtes, Liliano Bebe, Lucia Balto, Batang Ibunan, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lori Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Budimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioco, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, LV Candontol, Rayland Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Loida Salon, Eli Calopre, Natalie De Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Otreo, Teresita De Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annali Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Eli Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Teo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Murillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Prescavilla Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De Luna, Presbiteros, Rebecca Tezuka, Irene, Dens, Maria Halog, Salvacion Manuel, Araceli, Jonah Losaria, Marilyn Babulia. Maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Thanks for listening!